Matagal na ang alam ni Trixie na may mali. Hindi man niya yon masabi ng diretsahan, pero ramdam niya. At sa tuwing siya ang nagbabayad ng renta, kuryente, pagkain, lalo na simula nang mawalan ng trabaho si Reden, mas lalo niyang nararamdaman na may kakaiba. Live-in sila. Si Trixie lang ang may trabaho, habang si Reden ay naghahanap pa din ng trabaho. Pero mas madalas pa itong nakahiga. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, tahimik lang na nakatitig si Trixie sa nakatalikod na si Reden na abala sa cellphone nito. Reden, mahal mo ba talaga ako? Bahagyang natawa ang lalaki. Ano ba naman yan, Trix? Drama na naman. Huminga ng malalim si Trixie. Hindi siya tanga, naririnig niya ang pag-iwas sa tono nito. Seryoso ako. Kung mawala ako, hahanapin mo ba ako? Bumuntong hininga si Reden at humarap sa kanya. Bakit ka ba ganyan mag-isip? Nandito lang naman ako, di ba? Hindi yon ang sagot na gustong marinig ni Trixie. Ngumiti na lang siya pero sa loob-loob niya ay may naiisip siyang plano. Kung hindi kaya ni Reden na sabihin, marahil mas makikita niya sa gawa. Kinabukasan, maagang nagising si Trixie at tahimik na nagluto ng almusal. Paglabas ni Reden, sinalubong niya ito ng ngiti at yung planong sabik na sabik niyang sabihin nito. Reden, magpakasal na tayo. Diretsahang sabi ni Trixie kay Reden, dahilan para mabigla ito. Halos mabitawan pa nga nito ang hawak-hawak na baso ng tubig. Ha? Bakit? Biglaan naman. Bakit? Ayaw mo ba? Saglit na natahimik si Reden. Nakita ni Trixie ang mabilis na pag-iisip sa mga mata nito. Hindi naman sa ayaw. Pero, hindi ba dapat maipon muna tayo? Ako na bahala sa gastos. Muling natahimik ang lalaki na nakapangamba sa dibdib ni Trixie. Hindi man lang ito nagprotesta na si Trixie ang gagastos. Napakamot sa ulo si Reden. Hindi naman sa ayaw Pero parang hindi pa yata tayo ready. Ano bang basihan ng ready, Reden? Yung may trabaho ka na? Yung may ipon na tayo? O yung sigurado ka nang hindi mo ako iiwan? Tumahimik na naman si Reden. Kung mahal siya talaga nito, hindi dapat ganun kahirap ang pagsagot. Trixie, hindi ganun kadali ang kasal. Mas mahirap ba? Kesa sa ginagawa ko ngayon? Yung buhayin tayong dalawa? Napayako ang lalaki. Alam mo namang nahihiya ako. Kung nahihiya ka, pakasalan mo ako. Patunayan mong may paninindigan ka. Ramdam ni Trixie ang pagbilang ni Reden sa mga posibilidad. Nakikita niya sa mga mata nito ang pag-iwas at pag-iisip. Paano kung maghintay muna tayo? Saan? Hanggang kailan? Hanggang sa maubos ako? Napahawak siya sa kamay ng lalaki. Reden, mahal kita. Kaya nga gusto kitang pakasalan. Pero kailangan kong malaman kung mahal mo din ako. Napakurap si Reden. Anong ibig mong sabihin? Kapag may nangyari sa akin o nagbago ako, mananatili ka pa din ba? Napailing naman si Reden. Bakit ba laging may mga ganyang tanong? Sagutin mo na lang. Tinitigan siya nito. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Oo na, hindi kita iiwan. Tuluyang nabuo ang desisyon sa isip ni Trixie. Kung ganon, magpakasal na tayo. Kahit civil wedding lang, ako nang bahala sa lahat. Trixie! Oh, ano na namang problema? Napabuntong hininga na lang si Reden na para bang wala na siyang lusot. Sige. Isang salitang parang napilitan lang. Kung yun ang gusto mo, papayag din ako. Dagdag ni Reden. Dapat ay masaya si Trixie o kaya tumalon sa tuwa.
Pero bakit parang mas lalong bumigat ang dibdib nito? Sa pagpayag kasi na iyon ni Reden, wala siyang nakitang sigla. Parang pumirma lang ito sa isang kontratang hindi nito lubos na naiintindihan. Ngumiti lang si Trixie. Salamat. Humiga na silang muli. At maya-maya, nakatulog na si Reden. Pero si Trixie, gising na gising ang diwa. Nakatingin lang siya sa kisame. Iniisip ang bawat sagot ni Reden kanina. Taliwas kasi yon sa mga gusto niyang marinig sa nobyo. At doon niya tuluyang binuo ang isa pang plano. Kung mahal siya nito, mananatili ito kahit ano pa ang mangyari. At hindi ito tatakas kapag naging mabigat na ang sitwasyon. Unti-unting sumilay ang isang mapanganib na ideya sa kanyang isip. Magkukunwari siyang nababaliw. Hindi lang basta drama, kundi isang pagsubok na magpapayanig sa kanilang relasyon. Isang pagsubok na maglalantad kung ang pinangahawakan niya ay pagmamahal o kaginhawaan lang. Mahal mo ako, Reden. Hindi ka aalis. Bulong niya sa sarili. At kung aalis man ito, handa siyang tanggapin ang katotohanan kahit na masakit. Papasok na sana si Trixie sa trabaho noon kinabukasan, pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Iniisip lang niyang marahil dala yon ang bigat ng pag-uusap nila kagabi tungkol sa kasal. Paglabas niya ng kwarto, natigilan siya dahil nasa sala si Reden at bihis na bihis. Amoy na amoy ni Trixie ang pabango nito. Nakaupo ito sa gilid ng sofa habang abala sa pag-aayos ng relo. Ilang segundong nakatitig si Trixie sa kanya. Ilang buwan na din niyang hindi nakitang ganito kaayos ang lalaki. Mukhang may lakad ka. Bahagyang napaigtad si Reden nang marinig ang kanyang boses. Oo, meron. Lumapit si Trixie. Nag-alinlangan pang sumagot si Reden. Napatingin ito sa pintuan, pabalik sa kanya. Maghahanap ng trabaho. May kakaibang tono sa boses nito na parang hindi sigurado kung paninindigan ba ang sinabi. Talaga? Saan ka naman mag-a-apply? Sa may Ortigas, may nirefer kasi sa akin. Sino nag-refer? Napakurap ito. Kaibigan ko, si Mark. Alam ni Trixie na wala itong kaibigang Mark sa Ortigas. Pero hindi niya pinansin yon. Pinagmasdan niya ang nobyo mula ulo hanggang paa. Buti naman kung ganon. Ngumiti ito ng bahagya. Anong oras ka uuwi? Nag-ayos ng kwelyo si Reden bago sumagot. Hindi ko pa alam. Depende. May gusto pa sanang itanong si Trixie pero nagmamadali na ito. Bigla itong tumayo at dinampot ang bag. Alis na ako. Baka malate. Hindi ka man lang mag-aalmusal? Sa labas na lang. Mabilis ang mga hakbang nito papunta sa pinto. At bago tuluyang lumabas, sumilip ito sandali. Ingat ka sa pagpasok. Pagkasara ng pinto, tumahimik na ulit ang buong apartment. At sa katahimikang yon, mas lumakas ang ingay ng pagdududa sa isip ni Trixie. Hindi siya sanay na makita si Reden na ganun kaayos para lang maghanap ng trabaho. Napabuntong hininga na lang siya. At dahil wala naman siyang kasabay mag-agahan, nagpa siyang lumabas sa may gate. Doon niya madalas inaabangan ang suki niyang magtataho. Hindi nagtagal, narinig niya ang pamilyar nitong sigaw. Taho! Napangiti siya kahit papaano. Lumapit si Oliver, dala ang malaking lalagyan at nakangiting parang laging masaya sa buhay. Lalo na nung makita niya ang paborito niyang suki. Ma'am Trixie, ilang araw ko na kayong hindi nakikita. Napatawa si Trixie ng bahagya. Maaga kasi ako pumapasok nitong mga nakaraang araw, kuya. Minsan nakakapag-almusal na din sa bahay. Akala ko po lumipat na kayo.
Dati kasi halos araw-araw nakaabang na kayo dito. Sagot nito habang nagsasandok ng taho sa baso. Busy lang po. Ingat po kayo lagi. Minsan nakita ko po si Sir dito sa labas. Gabi na. Parang may hinihintay. Natigilan si Trixie. Gabi? Opo, mga bandang 10:00 yata. Nakatayo lang dito sa may poste. Pinilit niyang ngumiti. Baka may kausap lang. Siguro nga po. Mabait naman po si Sir. Minsan kinakamusta din ako. Tapos tinatanong niya ako kung taho daw po bang hilig niyong almusalin. Napakunot ang noo niya. Talaga? Opo ma'am. Tinatanong pa nga niya kung mahilig daw kayo sa matamis. Saglit siyang natahimik. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o lalo lang mag-iisip. Binayaran na niya ang magtatahong si Oliver at nagpasalamat. Habang kumakain siya sa may gate, tumatakbo sa isip niya ang sinabi ng magtataho. Dalawang mukha ba ang nakikita niya kay Reden o may bagay lang na hindi niya alam? Kung talagang maghahanap ng trabaho si Reden ngayon, bakit pakiramdam niya may tinatakasan ito? Tahimik siyang bumalik sa loob ng apartment at habang nag-aayos na siya para pumasok, muling sumagi sa isip niya ang kanyang plano. Marahil hindi pa ito ang tamang oras, pero papalapit na. At sa bawat kilos ni Reden, mas lalo siyang napapatibay noon. Kung may tinatago man ang nobyo niya, malalaman niya sa paraang hindi nito inaasahan. Nagising si Trixie kinabukasan sa malamig na bahagi ng kama. Hindi niya kailangang dumilat agad para malaman na wala si Reden sa tabi nito. Sanay na siya sa bigat ng katawan nitong nakayakap sa likod niya tuwing madaling araw. Pero ngayon, puro unan lang ang katabi nito. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik ang kwarto pero may halimuyak ng bawang na ginigisa sa mantika at nagmumula sa baba. Napakunot ang kanyang noo. Hindi mahilig magluto si Reden, lalo na sa umaga. Mabilis siyang nagsuot ng tsinelas at bumaba. Pagdating niya sa kusina, tumambad sa kanya ang isang eksenang matagal na niyang hindi nakikita. Nakatayo si Reden sa harap ng kalan. Nakasando at shorts, hawak ang sandok habang hinahalo ang kanin sa kawali. May nakahain na ding pritong itlog at hotdog sa mesa. Paglingon nito, agad itong ngumiti sa kanya. Good morning. May bahid ng pagtataka sa boses niya. Good morning din. Lumapit si Trixie kay Reden at sumilip sa kawali. Wow, sinangag! Ang sipag mo yata ngayon Bahagyang natawa si Reden. Minsan lang to, para maiba naman. Pinagmasdan niya ang mukha nitong masigla na parang may magandang nangyari. Umupo si Trixie sa mesa habang inilalapag ni Reden ang plato niya. Maingat pa itong nagsalin ng kape at inilapit sa kanya. Kain ka na, baka malate ka. Sandaling natigilan si Trixie. Matagal na kasi mula nang pagsilbihan siya ni Reden ng ganito. Tahimik siyang nagsimulang kumain, pero habang ngumunguya siya, naalala niya kung anong oras nga ba umuwi si Reden kagabi. Malabo na kasi ang naaalala niya. Alam niyang hindi pa ito umuuwi nang matulog siya at mga bandang 11:00 na yon. Anong oras ka pala nakauwi kagabi? Saglit na tumigil ang lalaki sa pagkain. Mga 9 siguro. Nag-aya kasi si kumparing Mark nag-shot 9? Oo, hindi na kita ginising. Mukhang pagod na pagod ka Mabagal na tumango si Trixie, pero alam nito. Nagising siya sandali bandang 2:00 ng madaling araw para uminom ng tubig. Wala pa din si Reden noon. Kaya kung 9:00 ito umuwi, bakit hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto? Bakit hindi niya naramdaman ang pagtabi nito sa kama? Tahimik siyang nagkibit balikat. Ganun ba? Ibinaba niya ang tingin sa plato at nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya,
Biglang nagring ang cellphone ni Reden mula sa mesa. Isang pangalan ang nag-flash sa screen na hindi niya mabasa mula sa kanyang kinauupuan. Pero napansin niya ang biglang pag-iba ng ekspresyon ni Reden. Mabilis itong tumayo at dinampot ang cellphone. Saglit lang. Dire-diretso itong lumabas ng pinto papunta sa may gate. Nanatiling nakaupo si Trixie ng ilang segundo. Pinipigilan ang sarili pero kusang tumayo ang kanyang katawan. Tahimik siyang naglakad palapit sa pintuan. Dahan-dahang binuksan yon ng sapat lang para makarinig. Hindi niya intensyong panghimasukan ang privacy nito pero kailangan niyang malaman mabagabag sa kanyang isip. Mahina ang boses ni Reden, halos pabulong. Oo, nandito siya. Naniga si Trixie. Base sa tono ng boses niya, hindi yon patungkol sa trabaho. Hindi, kunti pa. Huwag ka munang magmadali. Mas lalong lumapit sa pader si Trixie. Sabi ko naman sa'yo, aayusin ko to. Huwag kang mag-alala. Humigpit ang hawak niya sa pintuan. Hindi niya alam. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Trixie. Hindi ko alam. Ano ang hindi ko alam? Bulong niya sa sarili. Saglit na natahimik si Reden. Siguro ay nagsasalita ang kausap. Basta magtiwala ka lang, okay? Kunti na lang. May lambing sa tono nito kaya parang sinakal ang dibdib ni Trixie. Gusto niyang lumabas at kumprontahin ito pero hindi siya kumilos. Nanatili siyang tahimik. Maya-maya, naramdaman niyang papatapos na ang tawag. Mabilis siyang umatras at tumakbo pabalik sa kusina. Umupo siya at nagkunwaring abala sa pagkain kahit halos hindi na niya malasahan ang kanyang pagkain. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto. Bumalik si Reden na parang walang nangyari. Wrong number lang pala. Ngumiti ito, yung ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumango naman si Trixie. Akala ko importante. Umupo na ulit ito sa harap niya at muling sumubo ng pagkain. Habang nakayuko si Trixie, tuluyan nang nabuo sa isip niya ang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang pag-oobserba at paghihintay. Kung may tinatago nga sa kanya si Reden, ilalabas niya yon. Mas lalo niyang kailangang ituloy ang plano na magpapanggap siyang baliw. Para subukin kung oras na maging komplikado, mananatili pa ba ito o tuluyan nang lalayo? Hindi minadali ni Trixie ang plano. Alam niyang kapag nagkamali siya, maaaring siya din ang mapahamak. Kaya ilang araw muna siyang nagmasid, lalo na sa mga kilos ni Reden. Hanggang sa dumating ang nakatakdang araw ng kanyang plinano. Sabado noon at saktong wala siyang pasok. Nasa baba si Reden. Nalaman niyang abala sa paglalaba ito sa likod ng bahay dahil sa tunog ng washing machine at lagaslas ng tubig. Tahimik na tumayo si Trixie sa itaas ng hagdan. Tinignan niya ang pababa, 12 baitang. Hindi ganon kataas, pero sapat para magmukhang aksidente. Kinakabahan ito. Sigurado ka ba? Usap niya sa sarili. Isang malalim na buntong hininga bago siya nagpagulong-gulong. Maingat niyang kinontrol ang pagdaos-dos ng katawan niya, pero sapat para marinig ang malakas na kalabog. Hinayaan niyang tumama ang balikat niya sa gilid. Sumunod ang tunog ng nabasag na maliit na paso sa gilid ng hagdan. Ilang segundo siyang nanatiling nakahandusay. Maya-maya, narinig niya ang nagmamadaling yapak. Trixie! Totoong may gulat sa boses nito. Lumapit si Reden sa kanya na halos madapa na sa pagmamadali. Trixie! Naririnig mo ba ako? Pinikit ni Trixie ang mata niya. Pero ramdam niya ang pag-alog nito sa kanyang balikat. Diyos ko! Trixie! Ilang sandali pa,
Binuhat na siya ni Rinden. Narinig niya ang paghingal nito, ang pagkalabog ng pinto at pag-andar ng sasakyan ng kapitbahay na nakiusap itong ihatid sila sa ospital. Sa emergency room, nanatili siyang walang malay. 1 oras ang lumipas bago siya nagkamalay. Dahan-dahan siyang kumurap. Naramdaman niyang may benda ang ulo niya na wala naman sa plano. Nagkaroon pala siya ng maliit na sugat sa anit. Nakita niya si Rinden sa tabi ng kama na namumugto ang mata at hinahaplos ang kanyang ulo. Trixie, salamat sa Diyos. May doktor din sa kabilang gilid. Napuruhan ang ulo niya. Sabi ng doktor kay Rinden. May mild confusion at kailangan ng pahinga at obserbahan ang behavior niya sa susunod na mga araw. Posibleng magkaroon ng pagbabago sa mood o pag-iisip. Tahimik lang na nakinig si Rinden habang mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Sa loob-loob ni Trixie, may kakaibang kilig. Nararamdaman niya ang pag-aalala at takot ni Rinden. Pagkalipas ng 2 araw sa ospital, pinayagan na siyang umuwi. Pagdating sa bahay, tulala lang siya. Pinili niyang huwag munang magsalita agad. Nakatingin lang siya sa malayo. Dahan-dahan lang tayo, ha? Maingat siyang inihatid nito sa sala. Dito ka muna. Ako na muna ang bahala sa lahat. At sa mga unang araw, tinutuo nga yun ni Rinden. Tuwing iaabot nito ang kutsara sa bibig niya, tititigan niya ito ng blanko na emosyon lang. Minsan, bigla siyang tatawa ng mahina. Isang kakaibang tawa na parang walang dahilan. Trixie, anong nakakatawa? Hindi siya sasagot. Tititig lang siya sa kawalan, pero sa tuwing tatalikod si Rinden, bigla siyang mapapangiti. Minsan pa nga'y kinikilig ito. Ang sweet mo pala kapag kailangan kita. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa likod ng lalaki. Isang gabi, habang inaayos ni Rinden ang kumot niya, bigla niyang hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Huwag mo akong iiwan. Bahagyang natigilan si Rinden bago sumagot. Hindi kita iiwan. May pag-aalangan pa din, pero nandoon ang isang pangako. Lumipas ang 1 linggo, hindi umalis si Rinden sa tabi nito. Pero unti-unti, may nagbago. Mas madalas na itong nasa labas ng gate at kada may natawag ito, sasagutin nito at inilalayo sa kanya. One time, nagkunwari siyang tulog sa wheelchair habang nasa sala. Nung maramdaman niyang papalapit ito, nang silipin siguro siyang tulog, ay sa kusina nito sinagot ang tawag. Narinig niya ang mahinang bulong ni Rinden mula sa kusina. Hindi pa siya okay. Oo, parang iba na talaga. Tahimik siyang nakinig. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Parang may kumurot sa puso niya sa sinabing yon ni Rinden. Hanggang kailan? Yun bang sukatan? Bulong niya sa kanyang isip. Nang matapos ang tawag, lumapit si Rinden sa kanya na akala nito'y tulog siya. Narinig niya ang mahinang buntong hininga nito. Bakit nangyari pa kasi to? Buwisit na buhay to. May pagod at bigat na sa boses nito, dahilan para magsimulang mabasag ang kilig ni Trixie. Sa umpisa lang pala ang lahat, at habang tumatagal, mas nadadama niyang naiirita na ito. Sa mga unang linggo, matiisin pa si Rinden, pero habang tumatagal, nawawala na ang tiyaga niya kay Trixie. Hapon na nang bumukas ang pinto ng malakas. Muntikan na ngang mabasag ang kahoy sa lakas ng pagkakasara nito. Nasa wheelchair si Trixie sa sala habang tulala pa din ang tingin. Namumula ang mukha ni Rinden na halatang lasing. Gulo-gulo ang buhok na amoy alak at sigarilyo. Buwisit! Inihagis nito ang susi sa mesa. Napapikit si Trixie sa lakas ng sigaw nito. Lumapit si Rinden sa kusina
at marahas na kinalampag ang mga kabinet. Wala man lang maayos na nangyayari. Tahimik lang si Trixie. Bahagyang nakayuko, kunwari hindi nakakaintindi. Ilang sandali pa, lumapit si Renden sa kanya, dala ang mangkok ng lugaw. Kumain ka. Walang emosyon ang tono nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa bibig ni Trixie. Pero sa sandaling yon, pinili ni Trixie na ipagpatuloy ang pag-arte nito. Bigla niyang tinapik ang kamay ni Reden, kaya nagsitapon ang lugaw sa sahig. Ano ba? Sumabog na ang galit nito. Sawing-sawa na ako dito! Nanginginig ang kamay ni Trixie. Bukod sa natatakot siya sa eksena, pati na din ang realidad na unti-unting lumalabas sa anyo ng lalaking minahal nito. Araw-araw na lang, pakain, paligo, bantay. Ano ako? Nurse mo? Napaatras siya sa wheelchair. Natalo na nga ako sa sugal kanina. Nakipag-away pa yung... Naputol ang sunod na sasabihin nito. Buisit! Parang may sumaksak sa dibdib ni Trixie. Kaya pala ito laging wala dahil nagsusugal. Ngayon lang yan na lamang ginagawa nito ang masamang bisyo na yon. Paano na tayo ngayon ha? Hindi ka na makapagtrabaho. Wala nang bubuhay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Lumabas na ang tunay na dahilan. Hindi siya ang iniiyakan ni Reden, kundi ang sarili nito. Ano bang napapala ko sa'yo ngayon? Isang baliw na pabigat? Hindi na napigilan ni Trixie ang pag-agos ng kanyang luha. Pero hindi pa din siya nagsalita. Pinili niyang manatiling tahimik dahil bawat salitang binibitawan ni Reden ay parang kutsilyong mas mainam nang marinig. Dahil okay tayo eh. May pera ka. May buhay. Ngayon ano? Ikaw na nga lang aasahan ko. Bigla ka pang naging ganyan. Parang nabingi si Trixie sa salitang aasahan. Hindi pala pagmamahal ang lahat ng iyon, kundi pakinabang. Lumapit si Renden at marahas na hinawakan ang hawakan ng wheelchair. Hinila siya nito papunta sa kwarto. Halos sumayad na nga ang kanyang paa sa sahig. At pagpasok sa kwarto, itinulak siya ni Renden papasok. Diyan ka na muna. Bago pa siya makapwesto ng maayos, sinarado na nito ang pinto. Narinig niya ang pag-click ng kandado mula sa labas. Ikinulong siya sa mismong bahay na siya ang nagbabayad. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Trixie. Hindi na ito palabas o pagsubok. Totoo na ang lahat. Umiyak ito hanggang sa maging hikbi. Sa labas, naririnig niya ang pagbukas ng mga kabinet at ang pagbukas ng maliit niyang vault na pinaglalagyan niya ng mga alahas. Narinig niya ang kalansing ng mga iyon sa kamay ni Renden. Ito na lang ang pag-asa ko. Parang bumagsak ang mundo niya. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag papunta sa main door. Bumukas sara iyon. Patunay na umalis si Renden at iniwan si Trixie na nakalak sa kwarto. Humagulgol si Trixie sa kama. Hindi sa pagnanakaw ng alahas. Dahil sa katotohanang matagal na palang siya lang ang nagmamahal sa relasyong iyon. Ang plano niyang subukan lang si Renden ay naging salamin ng katotohanan. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Masakit ang katawan niya mula sa peking aksidente, pero mas masakit ang kanyang puso. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lumilinaw ang isip niyang hindi siya baliw. Hindi siya pabigat, at lalong hindi siya ang dapat magmakaawa. Pinunasan niya ang luha niya, ngunit patuloy pa din ang pag-agos. Dahil kahit alam na niya ang sagot, masakit pa ding tanggapin na ang lalaking gusto niyang pakasalan ay handang ipahamak siya palit ng sarili nitong kapakanan. Matagal nang may napapansin si Oliver at bilang suki ng lugar na magtataho tuwing umaga,
Nag-iikot sa parehong ruta araw-araw, ay kabisado na niya ang galaw ng mga tao sa compound at kilala niya si Trixie. Hindi man sa malalim na paraan, pero para mapansin kapag may mali. Noong huli niya itong nakausap, sariwa pa ang sugat sa noo nito. May benda pa at naka-wheelchair. Napuruhan daw ang ulo ko, sabi ni Trixie noon sa kanya habang nakangiti. Pero sa mga sumunod na araw, wala na ito sa gate. Wala nang babaeng nakapambahay na naghihintay ng taho. At sa tuwing magtatanong siya kay Reden, kapag nakakasalubong niya, iisa lang ang sagot nito. Busy lang at nagpapahinga. Tipid na sagot ni Reden. Pero hindi yon tugma sa napapansin ni Oliver. At kung talagang nagpapahinga si Trixie, bakit parang laging sarado ang lahat ng bintana? Isang umaga, habang papalapit siya sa tapat ng apartment, nakita niya si Reden na kabababa lang ng sasakyan. May bitbit itong 2 eco bag na puno ng grocery, mukhang bagong pamili. Huminto si Oliver at pinagmasdan niya ang lalaki. May kakaibang tigas sa mukha nito. Lumapit siya. Sir? Tawag niya dito ng mahinahon. Lumingon si Reden na bahagyang nainis. Oh, kamusta po si Ma'am Trixie? Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Ano namang pakialam mo? Bahagyang natigilan si Oliver. Concern lang po. Noong huli kasi nakausap ko pa siya. Sabi niya, magpapahinga lang. Pero parang sinabi ko nang busy. Hindi mo ba maintindihan? Napansin ni Oliver ang pagkipot ng mga mata nito. May galit at hindi simpleng inis. Kaya nga po nagtatanong baka may kailangan. Wala kaming kailangan sa'yo. Mas lumapit pa si Reden kay Oliver na halos magdikit na ang kanilang muka. At huwag ka nang babalik-balik dito. Naiirita na ako sa'yo. Tumahimik si Oliver. Hindi siya sanay na ginaganyan. Hindi siya tsismoso, pero hindi siya bulag. Sir, hindi naman masama magtanong. Umalis ka na. May pagbabanta sa tono nito. At kapag nakita pa kitang tumatambay dito, hindi na tayo mag-uusap ng maayos. Sandaling nagsukatan sila ng tingin. Hindi umurong si Oliver sa mga mata ni Reden. May nakita siyang takot na pilit tinatakpan nito ng galit. 1 segundo, 2, hanggang sa si Reden na ang unang umiwas. Umiling ito, saka mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Malakas ang pagkakasara nito ng pinto. Naiwan si Oliver sa labas. Naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Hindi yun normal na reaksyon ng isang taong walang tinatago. Kung simpleng busy lang si Trixie, bakit kailangan siyang itaboy nito? Bakit kailangan nitong magbanta? Dahan-dahan siyang umalis, pero hindi na siya makatuon sa pagtitinda. Habang lumalayo siya sa apartment, paulit-ulit sa isip niya ang huling itsura ni Trixie. Parang may gustong sabihin pero hindi nito magawa. Naalala niya pa ang huli nilang pag-uusap. Alam mo, minsan kapag tahimik ang isang tao, hindi ibig sabihin okay siya. Napangiti siya noon. Akala niya nagbibiro lang. Huminto siya sa kanto at lumingon pabalik sa apartment. Lahat ng bintana ay sarado. Kung mapapansin ay parang walang tao sa loob. Pero may grocery na dala si Reden. Ibig sabihin, may tao sa loob bukod sa kanya. At pakiramdam ni Oliver, may isang taong hindi makalabas. Mahinang bumuntong hininga ito. Parang may mali talaga. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano. Wala siyang ebidensya o kasiguraduhan, pero may kutob ito. At madalas, hindi siya nagkakamali ng kutob. Hindi ka basta-basta mawawala, Ma'am Trixie. Hindi siya bayani o pulis.
Isa lang siyang simpleng magtataho at hindi niya kayang baliwalain ang pakiramdam na may nangyayaring hindi tama sa loob ng bahay na yon. Lalo na at nandoon si Trixie. Habang naglalakad siya palayo, nagpasya ito. Magmamasid siya at maghahanap ng pagkakataon. Dahil kung tama nga ang hinala niya, may isang babaeng nangangailangan ng tulong. Ilang araw na ang lumipas simula nang ikulong ni Renden si Trixie sa kwarto. Hindi naman siya pinababayaan nito sa pisikal na paraan. May pagkain at tubig kahit papaano. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, narinig niya ang pagbukas ng main door. Boses ng babae na tumatawa ang unang umalingaw-ngaw. "Dito ka muna." Narinig niyang sabi ni Renden mula sa sala. Bumilis ang tibok ng puso ni Trixie. Ilang sandali pa, narinig niya ang kaluskos ng mga paa papunta sa kabilang kwarto. Ang dating opisina niya na ginawang guest room. Pagkatapos, mga halinghing at ungol. Mahina lang nung sa una, hanggang sa kalaunan ay luminaw. Hindi na niya kailangang magpanggap na baliw. Kung mababaliw man siya, yon ay dahil sa galit. Mahigpit niyang kinuyom ang kamay nito. Gusto niyang sumigaw at wasakin ang pinto. "Ang kakapal ng mukha niyo!" Bulong niya sa dilim. Isang gabi pa yung naulit. At minsan, malinaw na malinaw ang boses ni Renden kapag naririnig ng babae niya ang kalampag ko sa kabilang kwarto. "Hayaan mo na yun. Baliw na yun." Baliw. Yun ang tawag nito sa kanya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtataksil o ang pangmamaliit nito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang makatakas. Tinulak niya ang bintana, nanatili yung sarado dahil sa karagdagang tornilyo. Sinubukan niyang kalikutin ang kandado gamit ang hairpin. Pero nahuli siya ni Renden. At ang kapalit ay isang malakas na sampal at tulak na nagpabagsak sa kanya sa sahig. "Huwag mo akong subukan!" Umiyak na lang si Trixie dahil sa realization. Ito ang lalaking gusto niyang pakasalan. Ang lalaking minahal niya nang walang kondisyon. Kung hindi pala siya nagplano na nagkunwaring baliw, di sana siya aabot sa ganito. "Kasalanan ko din." Bulong niya sa sarili habang yakap ang sarili. Nilamon siya ng pag-ibig, ilusyon at pag-asa ang balang araw, magigising si Renden at magiging lalaki na pinangarap nito. Hindi kailanman kinilala ni Renden ang sarili niyang halaga dahil ang katotohanan, hindi siya simpleng empleyada lang. Si Trixie ay isang bilyonarya. Nagmamay-ari siya ng 3 real estate firms, may share sa 2 tech companies at may hotel chain sa mga probinsya. Ang apartment na tinitirhan nila ay isa lamang sa mga property nito. Ginawa niyang simple ang buhay niya sa piling ni Renden. Nagtago siya sa likod ng katauhan ng isang empleyada. Gusto niyang mahalin siya hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ito. Maging ang doktor na tumingin sa kanya matapos ang aksidente ay kasabwat nito. Kaibigan ng pamilya at alam ang plano nito. Kada paalam niyang papasok sa trabaho noon, hindi siya sa opisina ng iba pumupunta, kundi sa sarili nitong kumpanya. Nagpapatakbo ng milyon-milyong proyekto. Habang si Renden, abala sa pag-aakala na siya ang bumubuhay dito. Napatawa siya ng mahina. Kung alam lang ni Renden kung sino talaga ang kinulong niya, isang babaeng kayang ipabagsak ang mundo nito sa isang pitik lang. Pinunasan niya ang luha niya at unti-unting napapalitan ng galit ang sakit. Hindi na siya magpapakulong sa sariling takot. Sa labas ng kwarto, muli na naman niyang narinig ang mga halinghing. Mas malakas na ngayon at walang pakundangan.
Kinayom ni Trixie ang kamao nito. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Hayop ka. At ngayong alam na niya ang totoo, wala nang dahilan para magpatuloy pa ang palabas. May abogado siyang isang tawag lang ang layo pero hindi niya dala ang cellphone ngayon. Hindi naman niya kailangan ng madaling aksyon. Kailangan niya ng tamang tiyempo. Sa bawat gabing dinadala ni Rinden ang babae nito sa bahay, lalo lamang itong naghuhukay ng sariling libingan. At hindi niya alam, ang babaeng tinatawag niyang baliw mas matino pa kaysa sa akala niya. Konting tiis na lang, nakatayo si Trixie sa harapan ng salamin. Bugbog ang braso niya at may bahid ng pasa sa pisngi. Buti na lang, hindi ako nagpakasal sa demonyong yon. Bulong niya sa sarili. Mag-antay ka lang, Rinden. Mabubulok ka sa kulungan. Ngumiti siya ng malawak habang nakaharap pa din sa salamin. Desididong-desidido na sa kanyang desisyon. Sa kabilang dako, hindi na nagdalawang isip si Oliver. Ilang linggo na niyang minamasdan ang apartment ni Trixie. Walang bakas na may nakatira, maliban sa paminsan-minsang paglabas ni Rinden na may dalang grocery o supot ng alak. May mali, ramdam nito. Kaya pinag-aralan niya ang galaw ni Rinden. Anong oras ito umaalis at gaano katagal bago bumalik. Napansin niya ang bandang hapon, bandang 3:00, may lakad ito at umaabot ng halos 2 oras bago bumalik. Minsan, mas matagal pa nga. Ngayon, 3:15 PM na. Tanaw niya mula sa kanto ang paglabas ni Rinden. May kausap ito sa telepono at mukhang nagmamadali. Ngayon na. Bulong nito. Mabilis siyang naglakad papunta sa apartment. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba na baka tama nga ang hinala nito. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng main door. Nakalak yun. Lumibot siya sa likod. Walang kapitbahay sa likurang bahagi dahil bakanting lote na yon. Dirty kitchen. Napansin niyang luma na ang kahoy na pinto. Huminga muna siya ng malalim bago humugot ng isang malakas na puwersa para itulak ang pinto na lumikha ng malakas na tunog. Sa loob ng madilim na kwarto, napadilat si Trixie at narinig niya yon. Tumayo siya mula sa sahig kung saan siya nakahiga. Ilang araw na siyang hindi maayos ang tulog. Payat na ang mukha niya at may mga pasa sa braso at tuyong-tuyo ang labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na siwang na ilang araw niyang inukit sa gilid ng kahoy gamit ang sirang hanger. Sumilip siya at nakita niya si Oliver na palakad-lakad sa dirty kitchen. Inaka pa ang paligid. Ma'am Trixie! Mahinang tawag nito. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib nito. Agad niyang kinalabog ang pinto gamit ang buong lakas ng katawan nito. Napalingon naman doon si Oliver. Ma'am! Gulat nitong sigaw. Mabilis itong lumapit sa nakasarang pinto sa dulo ng hallway. Ma'am Trixie! Kayo ba yan? Oliver! Tulungan mo ako! Basag na ang boses ni Trixie. Nanlaki ang mga mata ni Oliver. Marinig ang nangihina na tinig sa loob. Diyos ko! Kinulong ka niya dyan! Bulong niya na nanginginig ang kamay. Umiyak na si Trixie. Hindi niya mapigilan ang paghikbi. Ilang araw niyang kinimkim ang galit at pagpaplano. Pero sa sandaling yon, lumabas ang lahat ng sakit. Oo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Oliver. Sinubukan niyang sipain ang pinto. Hindi agad yon bumigay dahil sa kapal ng kahoy, mukhang pinalitan ang kandado. Huwag ka mag-alala, ilalabas kita dito. Sigaw nito. Ngunit bago pa niya muling masipa ang pinto, may narinig silang tunog ng sasakyan sa labas. Pareho silang natigilan. Hindi pa dapat babalik si Rinden. Shit! Napamura si Oliver. Mabilis siyang lumingon sa dirty kitchen, pero huli na
dahil bumukas na ang main door. Malakas ang kalabog ng pagsara nito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na boses ni Rinden ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahang lumingon si Oliver. Nakatayo si Rinden sa gitna ng sala at matalim ang tingin sa kanya. Hinahanap ko si Trixie. Diretsong sagot ni Oliver. Nasaan siya? Ngumisi si Rinden. Anong pakialam mo? May pakialam ako dahil ilang linggo na siyang hindi nakikita. At narinig ko siya ngayon. Kinulong mo siya dito. Hayop ka! Mabilis na sumugod si Oliver. Pero handa si Rinden. Inihagis nito ang hawak na bagay sa mukha ni Oliver, kaya napaatras ito. Sumunod ang malakas na suntok. Nagpalitan sila ng suntok at sa loob ng kwarto, nanginginig si Trixie habang naririnig ang ingay ng rambulan. Oliver! Sigaw niya. Lalong nagalit si Rinden nang marinig na tinatawag ni Trixie si Oliver mula sa loob. May kakampi ka pala! Sigaw ni Rinden. Sinuntok niya si Oliver sa sikmura. Yumuko ito sa sakit pero gumanti siya ng isang malakas na suntok sa panga ni Rinden. Natumba si Rinden pero mabilis na tumayo. Kinuha niya ang isang matigas na kahoy sa gilid. Isang malakas na palo sa likod ni Oliver. Bumagsak ito sa sahig. Punyeta ka! Sigaw ni Oliver kahit halos hindi na makagalaw. Inupuan siya ni Rinden at pinagsusuntok. Nangingialam ka sa buhay ko, sa babae ko! Hindi mo siya pag-aari! Sigaw pabalik ni Oliver. Isa pang palo sa ulo at nanlabo na ang paningin ni Oliver. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang nanghina ang katawan nito. Humihingal si Rinden at pawis na pawis. Akala mo ba hindi ko napapansin na lagi kang nakatambay sa labas? Bulong nito. Pinag-aaralan mo ako? Dumura si Oliver ng dugo sa gilid. Mas lalong may mali kung may tinatago ka. Nanlisik ang mga mata ni Rinden. Maya-maya, kinaladkad niya si Oliver papunta sa hallway. Narinig ni Trixie ang paglapit ng mga yabag. Bumukas ang kandado ng pinto. Saglit siyang nasilaw sa liwanag. Nasa harap niya si Rinden at hawak-hawak ang walang malay na si Oliver. May bisita ka. Malamig na sabi ni Rinden. Ibinagsak niya si Oliver sa sahig ng kwarto. Rinden! Tama na! Sigaw ni Trixie. Ngumisi lang si Rinden. Pareho na kayong nakakulong dito para magsama na kayo. Isinara niya ang pinto at ikinandado muli. Maya-maya, umungol si Oliver. Ma'am. Nangihina niyang tawag sa pangalan ni Trixie. Lumuhod si Trixie sa tabi nito. Bakit ba kasi pumasok ka dito? Tignan mo, nadamay ka patuloy. May mali. Hindi kita pababayaan. Lumipas ang ilang minuto bago muling bumukas ang pinto at may dala na si Rinden na lubid. Nanlaki ang mata ni Trixie. Ano ang gagawin mo? Para hindi na makagalaw ang bayani mo. Tinali niya ang mga kamay ni Oliver sa likod, pati ang mga paa. Pinagmumura siya ni Oliver kahit nangihina na ito. Isang araw, makukulong ka din, hayop ka! Sigaw niya. Biglang sinuntok ni Rinden ang tiyan nito. Tumahimik ka! Rinden, maawa ka! Maawa? Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako. Wala ka ng silbi. Hindi ka na makapagtrabaho. Ako na lang lahat. Isinara na muli ni Rinden ang pinto. At sa loob ng madilim na kwarto, magkatabi silang nakaupo sa sahig. Pasensya ka na. Mas lalo ko pang pinalala ang sitwasyon. Bulong ni Oliver. Umiling si Trixie. Wala kang kasalanan. Napatingin si Oliver sa kanya. Wala na siyang masabi dahil sa hiya na akala niya ay maililigtas niya si Trixie. Narinig pa nila ang tawanan ni Rinden at ng babae nito. Kinuyom na lang ni Trixie ang kamao niya
sa sobrang pagtitimpi. May liwanag lang na sumisilip mula sa maliit na siwang sa pinto at sa butas na ginawa ni Trixie sa gilid ng kahoy. Nakatali pa din ang mga kamay ni Oliver sa likod pero nakasandal na siya sa pader. Si Trixie naman ay nakaupo sa tabi niya, yakap ang sariling tuhod. Ma'am, Mahinang tawag ni Oliver. Napatingin si Trixie. Huwag mo na akong tawaging ma'am dito. Bahagyang ngumiti si Oliver kahit may pasapa ang gilid ng kanyang labi. sige, Trixie. Saglit silang natahimik at maya-maya biglang may naalala si Oliver. Bahagya siyang napaangat. May plan B nga pala ako. Napakunot ang noo ni Trixie. Plan B? Oo, Umayos siya ng upo kahit masakit ang katawan. kasi bago ako pumasok dito, sinabihan ko yung kapatid kong bunso. Sabi ko kapag hindi ako nakauwi sa amin ng 2 o 3 araw at hindi niya ako makontak, magpunta siya dito kasama ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Mukhang nabuhayan ng pag-asa. Talaga? Tumango si Oliver. Hindi naman ako basta papasok dito ng walang backup. Alam kong delikado kasi dama ko talagang may mali. Unti-unting bumigat ang mga mata ni Trixie sa emosyon. Salamat. Mahina niyang sabi. Hindi pa tayo ligtas. Paalala ni Oliver. Pero darating yung tulong. Pangako. Napayuko si Trixie. Ilang araw na siyang umiiyak mag-isa. Ilang gabi na siyang natutulog na may galit at pagsisisi. Pero ngayon, may kasama na ito. Namimiss ko na yung taho mo. Bigla niyang naalala. Napatingin sa kanya si Oliver, saka natawa ng mahina. Ha? Yung taho mo, yung lagi mong inaabot sa akin sa gate, saka yung may extra arnibal. Yung special order mo. Napangiti siya. Oo. Tumango si Trixie. Ang dami ko pang arte noon. Nagpapadagdag ng sagwat, arnibal. Alam mo, ikaw ang pinaka-demanding kong suki. Natatawang sagot ni Oliver. Pero pinagbibigyan mo pa din ako. Siyempre, maganda suki ko eh. Walang prenong saad ni Oliver. Napahinto naman si Trixie. Ha? Biglang umiwas ng tingin si Oliver. Ay, ano? Kaya nga masarap gumawa ng taho pag alam mong may maghihintay. Sandaling nanahimik si Trixie. Sa totoo lang, ngayon lang napagmasdan ni Trixie ng maayos si Oliver. Kahit may pasa at bahagyang maga ang mata nito, kapansin-pansin ang linaw ng mga mata nito. Morena ang balat, matangos ang ilong at maayos ang hubog ng panga. Hindi pala ito mukhang kuya na matanda. Halos kaedad lang pala niya ito. Bata ka pala? Bulong nito. Napangiti si Oliver. Aray ah, Ilang taon ka na ba? 26. Ha? Akala ko mga 30 na. Napalakas ang boses ni Trixie sa kaagad nagtakip ng bibig. Grabe ka naman. Natatawa niyang sagot. 28 ka lang din naman, di ba? Napatingin sa kanya si Trixie. Paano mo nalaman? Alam ko birthday mo. Lagi mong binabanggit sa guard dati. May pa-cake ka pa nga noon sa opisina. Saglit siyang natigilan. Napapansin na pala siya nito noon pa. At simula ngayon, Oliver na lang itatawag mo sa akin. Wag na yung kuya, kasi parang ang tanda-tanda ko na nun. Nagkabit balikat si Trixie, pero may bahagyang ngiti sa labi. Sige, Oliver. Parang may kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila, lalo na nung marinig ni Oliver ang pangalan niya mula sa bibig ni Trixie. Sa labas, biglang may narinig silang sigawan at kalabugan ng kung anong nabasag. Nagkatinginan na lang sina Trixie at Oliver. Hindi napigilan ni Trixie ang mahinang tawa. Ganyan talaga siya. Kapag hindi nasusunod, nagwawala. Hindi ka niya kayang kontrolin,
Kaya sa iba bumabaling. Sagot ni Oliver. Lalong lumakas ang sigawan. Napabuntong hininga si Trixie. Alam mo, kung hindi ako naging tanga at nagpapakabaliw sa pag-ibig, Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi kasalanan magmahal. putol niya sa sasabihin ni Trixie. Napatingin siya dito. Pero kasalanan ng hindi makita ang totoo. Dagdag nito. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa gitna ng pagkakakulong, may namumuong kakaiba. Dahan-dahang lumapit si Trixie at tinanggal ang lubid sa kamay ni Oliver gamit ang maliit na piraso ng bakal na matagal na niyang tinatago sa ilalim ng sahig. May tinatago ka pala. Bulong ni Oliver. Hindi ako nagpapakulong ng walang bala. Naalala kong may ganito pala ako. Sagot nito. Tuluyan nang natanggal ang tali pero nanatili silang magkatabi at halos magkadikit na ang kanilang balikat. Paglabas natin dito, ipagluluto kita ng taho. Isang malaking bandehado agad. May extra sago sa kaarnibal. Araw-araw pa kung gusto mo. Napangiti si Trixie. Sigurado ka? Oo, kahit wag ka nang mag-abang sa gate. Bakit? Dahil ihahatid ko na sa mismong loob ng bahay mo. Nagkatitigan silang dalawa at natatawa na lang. Habang patuloy ang sigawan ni Narinden at ng babae sa labas. Nagkibit-balikat na lang si Oliver at Trixie. At habang magkatabi silang nakaupo, magkahawak ang kamay, pareho nilang alam na paglabas nila ng kwartong iyon, hindi lang kalayaan ang magbabago, kundi pati ang kanilang mga puso. Tahimik na ulit ang paligid matapos ang sigawan sa labas. Magkatabi pa din silang nakasandal sa pader, nakatingin sa manipis na guhit ng liwanag sa ilalim ng pinto. Oliver, mahina niyang tawag. May sasabihin ako sa'yo. Lumingon ito na seryoso ang muka. Ano yun? Huminga muna ng malalim si Trixie. Ilang segundo siyang nag-isip kung handa na ba siyang magtiwala ulit. Pero kung may taong nagpakita ng tapang para sa kanya, ito ay ang lalaking nasa tabi nito ngayon. Hindi ako empleyada. Dahan-dahan niyang sabi. Napakunot ang noo ni Oliver. Oh, ano naman? Hindi ako simpleng office worker na araw-araw pumapasok sa kumpanya ng iba. Kasi ako ang may-ari. Natahimik si Oliver. Akala niya nagbibiro lang ito. Pero seryoso ang mga mata ni Trixie. May-ari ng? Maingat nitong tanong. 3 kumpanya at mga hotel. Diretso ang tingin nito. Bilyonaryo ako, Oliver. Walang naging reaksyon si Oliver sa loob ng ilang segundo. At kung si Reden ang kaharap niya, baka matawa at magtanong ito kung nasaan ang pera. Pero si Oliver, napakamot lang ito sa batok. Napakurap si Trixie. Lang? Ano naman kung bilyonarya ka? Diretso nitong sagot. Halos matawa si Trixie sa gulat. Hindi ka nagugulat? Siyempre nagugulat. Amin ni Oliver. Pero hindi dahil sa kung ano ka. Nagugulat ako kung paano ka nakatagal sa lalaking yun. Napahinto si Trixie. Alam mo, kahit naman wala kang pera, ganun pa din gagawin ko. Niligtas kita kasi may mali. Pakiramdam ko, kailangan mo ng tulong. Dagdag pa nito. Unti-unting may kung anong gaan sa dibdib ni Trixie. Hindi alam ni Reden. Akala niya binubuhay ko siya gamit ang sweldo ko. Hindi niya alam na ako ang may-ari ng apartment na to. Na bawat alis ko papasok sa trabaho, pumupunta lang ako sa opisina ko para magpatakbo ng negosyo. Napailing si Oliver. Gusto ko lang masubok siya at gusto kong mahalin niya ako kahit wala akong ipinapakitang yaman. Napayoko ito.
Pero naging masyado akong kampante. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Hindi ka naging kampante. Nagmahal ka lang. Sagot ni Oliver. Napatingin siya kay Trixie. Magkaiba yon. Maya-maya, marahang nagsalita si Trixie. Natakot ako sabihin to sa'yo kasi baka isipin mo na may agenda ako na ginagamit lang kita. Kung ginagamit mo lang ako, sana binayaran mo muna ako ng overtime. Napatawa naman si Trixie. Isang totoong tawa matapos ang ilang araw niyang puro iyak. Loko ka talaga. Pero seryoso, hindi nagbago ang tingin ko sa'yo. Kahit ma'am ka pa o Trixie lang, pareho pa din yung babae na laging nakangiti pag inaabutan ko ng taho. Dagdag ni Oliver na mas lumalim ang boses. Napangiti si Trixie. Napapansin mo pala yon? Oo naman. Saglit na natahimik si Trixie. Walang napapansin noon. Kahit si Reden, pero ang taho vendor napapansin. Bakit hindi ka natakot? Tanong niya. Kung sakaling makaalis tayo dito at malaman mong mas komplikado pala ang buhay ko. May abogado, kaso, sa kamidya. Nagkibit balikat lang si Oliver. Sanay na ako sa komplikado. Araw-araw akong naglalako ng taho sa init at ulan. May mga tumatawad pa, pero hindi ako tumitigil. Sa taho talaga ang comparison mo? Doon ako magaling eh. Muling natawa si Trixie. Pagkatapos ay naging seryoso ang mukha niya. Paglabas natin dito, hindi ko hahayaang makalusot si Reden. May sapat akong ebidensya. Illegal detention, physical abuse, fraud, at pagbebenta ng mga alahas ko. Napatingin si Oliver sa kanya. Handa ka na ba sa gyera? Kung kaya niyang ikulong ang isang babaeng mahal daw niya, kaya ko ding ipakita kung sino talaga ang nakalaban niya. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Pero ayokong mawala ng puso. Hindi mangyayari yon. Sagot ni Oliver. Kasi kahit nakakulong ka dito, iniisip mo pa din ang kalagayan ko. Bahagyang uminit ang pisngi ni Trixie. Oliver. Salamat dahil nandyan ka. Ngumiti si Oliver. Hindi naman kita minahal dahil sa kung ano ka eh. Natigilan si Trixie. Ha? Napakamot si Oliver sa ulo. Ay, ano? Ibig kong sabihin, hindi kita tinignan sa kung ano meron ka. Kung ano ka talaga, yun na yun. Ang lakas ng tibok ng puso ni Trixie. Sa gitna ng kanilang pagkakakulong, may isang taong hindi natakot sa totoo niyang pagkatao. Nagising ang buong compound sa ingay ng mga sirena. Unang dumating ang kapatid ni Oliver, kasunod ng 2 mobil ng pulis. Ilang minuto pa ay may dumating na itim na van na may logo ng isa sa mga kumpanya ni Trixie. Sa loob ng kwarto, narinig ni na Trixie at Oliver ang malalakas na katok. Pulis! Buksan mo ang pinto! Nagkatinginan sila. May kalabugan sa labas. Sandali! Anong ginagawa niyo dito? Boses ni Reden, galit at naguguluhan. May warrant kami. Matigas na sagot ng pulis. Isang malakas na sipa at bumigay ang pinto. Sumunod ang pagbukas ng kwartong pinagkulungan sa kanila. Natamaan ng liwanag ang mukha ni Trixie. Ma'am Trixie! Sigaw ng isang lalaking nakasuot. Isa sa mga senior staff nito. Mabilis na pumasok ang medics at inalalayan siya palabas, pati si Oliver. Matapos ang maraming araw, muling nasilayan ni Trixie ang sala ng sarili niyang apartment na magulo. At sa gitna ay nandoon si Renden na nanlalaki ang mga mata. Pawis na pawis at hindi makapaniwala. Trixie! Bulong nito. Sa labas ng apartment, nagkakagulo na ang mga tao. May mga kapitbahay na sumisilip at ilang media na agad ang nakaamoy ng iskandalo.
Ibinaba si Trixie sa wheelchair na dala ng medics habang nakatayo sa likod niya si Oliver. Lumapit si Reden at biglang lumuhod at yumakap sa paa ni Trixie. Trixie, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Tahimik na nakatingin si Trixie sa lalaking minsan niyang minahal. Magpapakasal tayo. Dagdag ni Reden na umiiyak. Gagawin ko ang lahat. Hindi na maulit. Mahal na mahal kita. Napatingin ang babae ni Renden sa ginawa nito na nasa may pintuan. Nakatayo lang at masama pa ang tingin kay Trixie. Walang pagsisisi sa mukha nito, bagkus galit pa. Na para bang si Trixie pa ang may kasalanan at tumingin si Trixie kay Renden. Walang galit sa mukha niya o awa, pero tumulo ang isang luha sa mga mata nito. Trixie, Muli nitong pagmamakaawa. sabihin mo sa kanila na misunderstanding lang to. Please, sabihin mo na baliw ka lang nun. Sabihin mo. Dahan-dahang hinawi ni Trixie ang kamay nito mula sa paa niya. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Kayong dalawa. Dagdag niya. Tinignan pati ang babae. Natahimik ang mga tao at biglang nag-iba ang mukha ni Renden. Tumayo ito at nagwawala. Baliw yan. Sigaw niya habang tinuturo si Trixie. Huwag kayong maniwala. Baliw yan. Nagpapagamot na yan. Siya ang may problema, hindi ako. Lumapit ang isang pulis at hinawakan siya. Sir, kumalma po kayo. Hindi nyo alam ang totoo. Ako ang biktima dito. Ako ang kinukulong niya sa pera niya. Siya ang may sakit sa ulo. Napapailing na lang ang mga tao. Nasa likod ni Trixie ang abogado nito. May medical clearance si Ma'am Trixie. Malamig nitong sabi. At may ebidensya kami na illegal detention, physical assault, at qualified theft. Sinungaling! Sigaw ni Reden. Ginagamit niya lang ang pera niya. Biglang natawa si Trixie. Hanggang ngayon, pera pa din ang nakikita mo. Nagpupumigla si Reden sa hawak ng pulis. Mahal kita. Sigaw nito na parang baliw. Ginawa ko lang yun kasi natakot ako. Wala na akong trabaho. Anong gagawin ko kung mawala ka? Dapat noon mo pa inisip yon. Natahimik ito sandali. Hindi kita sinubok para saktan ka. Sinubok kita para malaman kung kaya mo akong mahalin kahit wala na ang lahat. Tumulo ulit ang luha ni Trixie. Pero ang totoo, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang kung ano nakukuha mo sa akin. Lumapit ang medics para i-check ang pasa nito at maingat na hinawakan ang kanyang braso. Sa gilid, nakita niya si Oliver na tahimik lang at hindi siya iniwan. Nagsanyasan na ang mga pulis para pusasan ang dalawa kaya lalong nagwala si Renden. Nagkakamali kayo! Baliw siya! Baliw siya! Pero habang dinadala siya pababa ng hagdan, mas mukha siyang nawalan ng katinoan kesa sa babaeng pinagbibintangan nito. Isang huling tingin lang ang ibinigay niya kay Renden. Inalalayan na siya ng staff niya papunta sa van. At bago siya sumakay, tumingin muna siya kay Oliver. Oliver? Bahagyang nakangiti pa din si Oliver kahit halatang pagod at may mga galos pa sa muka. Marami pa akong aasikasuhin, lahat ng iniwan kong saglit. Tumango-tango naman si Oliver. Alam ko. Baka hindi ako agad makabalik dito. Napahinga ng malalim si Trixie. Pero pangako, babalik ako. Diretso ang tingin niya sa mga mata nito. Pagkatapos lang ng lahat ng ito, pag natapos ko na ang dapat tapusin, babalik ako. Hindi yon basta pangako na bugso ng damdamin. Isa iyong desisyon. Tahimik lang si Oliver sandali. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi mo naman kailangang mangako, pero masarap pakinggan.
Bahagyang natawa si Trixie at lumapit ng isang hakbang. Salamat. Bulong nito. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nakakulong pa din ako doon. O baka hindi na niya tinuloy. Alam na nila pareho. Umiling si Oliver. Hindi lang ako yon. Ikaw pa din naman ang lumaban. Kung mahina ka, hindi ka tatagal. Pero ikaw ang kumatok sa pinto. Sagot nito. Maya-maya pa ay sumigaw na ang tauhan ni Trixie na hinihintay na siya sa loob ng van. Hindi pa din siya gumagalaw. Sa halip, bigla siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Oliver. Saglit na natigilan si Oliver bago marahang gumanti ng yakap. Ikaw muna. Bulong ni Oliver malapit sa tenga nito. Ayusin mo ang mundo mo. Babalikan kita. Sagot ni Trixie na pabulong din. Lumayo siya ng kaunti pero nanatiling nakahawak ang mga kamay nila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Aantayin kita. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Hindi ako aalis sa pwesto ko. Nandito lang ako. Napangiti naman si Trixie at dahan-dahan na niyang binitawan ang kamay nito. Tumalikod na din siya at sumakay na sa van. Bago tuluyang isinara ang pinto, muli siyang sumilip sa labas. Nakatayo pa din si Oliver sa tabi ng kalsada. Nagtataas ito ng kamay at para bang simpleng pamamaalam lang. Habang palayo si Trixie ng palayo sa apartment, sumandal siya sa upuan. Sa labas ng tinted window, unti-unting lumiit ang figura ni Oliver. Pero hindi ang presensya nito sa kanyang puso. Marami munang kailangang ayusin at sugat na kailangang paghilumin. At ngayon, hindi na siya mag-isa dahil may isang lalaking handang maghintay sa kanya. Lumipas ang mga taon, nagbago na ang itsura ng buong compound. Pero tuwing hapon, may isang lalaking palaging nandoon sa tapat ng dating apartment ni Trixie. Hindi na siya yung simpleng maglalako ng taho na may malaking balde at sumisigaw sa kalsada. Sa kabilang kanto, makikita ang unang branch ng cafe nito, Taho & Co. Nagsimula yon sa maliit na pwesto. Ngayon, 3 na ang branch. At ang pangunahing menu? Siyempre, taho. At ang bestseller, Queen's Special. Kasi may extra soft tofu, caramelized arnibal, golden sagu at edible gold flakes sa ibabaw. Walang ibang nakakaalam kung bakit Queen's Special ang pangalan nun, kundi lang siya. Sa loob ng cafe, may staff na lumabas at lumapit sa kanya habang nakatanaw siya sa apartment. Sir Oliver! Tawag ng manager nito. Delivery po sa second branch. Kailangan daw pong pirmahan. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa balkonahe ng unit na minsan niyang tinambayan sa ilalim. Sir? Ulit ni Ken. Oo. Napalingon siya. Sige, dalhin mo dito. Inabot niya ang clipboard at pumirma. Ang dami pa talagang tao kanina. Kwento ni Ken. Yung bagong seasonal natin, sold out agad. Anong flavor ulit yon? Tanong ni Oliver. Salted caramel espresso taho. Bahagya siyang ngumiti. Ayos. Sir? Nag-alangan si Ken. Pasensya na po kung magtatanong ako. Pero, lagi po kayong nandito tuwing hapon. May inaabangan po ba kayo? Sandaling natahimik si Oliver at tumingin siya ulit sa apartment. Ilang beses na ba siyang umasa na bubukas ang pinto? Na may itim na van na hihinto sa harap? Na may babaeng bababa at may parehong ngiti? May nangako lang. Sagot niya sa wakas. Babalik daw. Hindi na nagtanong si Ken. Tumango-tango na lang at bumalik na sa cafe. Muling naiwan si Oliver.
Matagumpay na siya, pero sa tuwing matatapos ang araw at magsasara ang cafe nito, parang may kulang pa din. Hindi niya masabi kung ano. Minsan, kapag tahimik ang gabi at nag-iisa siya sa opisina ng main branch, tinitignan niya ang lumang larawan sa phone niya. Kuha pa noong araw na nirescue si Trixie. Babalikan kita. Naririnig niya pa din ang boses nito sa alaala. Napabuntong hininga siya. Ilang taon na ang lumipas pero wala pa ding balita. Abala noon si Oliver sa pag-check ng stocks nang kumatok ang isa niyang staff. Sir, may customer po sa labas. Gusto po daw kayong makausap. Hindi daw po niya nagustuhan ng timpla. Kumunot ang noo ni Oliver. Sa 3 taon ng operasyon, bihira ang may reklamo. Pinaghirapan niya ang bawat recipe. Mula sa tamang lambot ng tokwa hanggang sa consistency ng arnibal. Kilala siya sa pagiging hands-on dahil siya mismo ang nag-imbento ng mga flavor. Huminga siya ng malalim. Sige, ako nang lalabas. Handa na sana siyang ngumiti at magpakumbaba dahil ganun naman siya palagi sa mga customer. Nang paglabas niya sa dining area ay napako ang mga paa nito. Nakaupo sa isang sulok, ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Mas mahaba na ang buhok nito ngayon, mas matured ang itsura at elegante ang postura. Trixie? Tumayo si Trixie na may ngiti sa labi. Ngunit nangingilid ang luha sa mga mata. Hi, Oli. Parang tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung tatakbo siya palayo o lalapit. Ilang taon niyang iniisip ang eksenang to. Ilang beses niyang pinagpraktisan sa isip kung ano ang sasabihin kapag bumalik na si Trixie. Ngunit ngayon na nandito na, wala siyang masabi. Si Trixie ang unang gumawa ng hakbang. Lumapit ito at bahagyang itinaas ang mga kamay na parang nag-aabang ng yakap. Hindi na nag-isip pa si Oliver. Hinila niya ito palapit, niyakap ng mahigpit. At sa yakap na yon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Halos maiyak siya sa tuwa. Bumalik ka. Bulong nito. Nagpalakpakan ang ilang staff na nakasaksi sa eksena. Hindi man nila alam ang buong kwento, pero ramdam nila ang bigat ng sandali. Namula si Oliver at agad na hinila si Trixie papunta sa kanyang opisina. Sa loob ng maliit na opisina, tahimik silang nagtitigan. Sorry, alam kong ang tagal ko bago ako nakabalik. Umupo si Oliver sa kanyang tapat. Ilang taon, Trix? Akala ko hindi ka na babalik. Tapat na sabi ni Oliver. Napaya ko si Trixie. Akala ko din, hindi na ako makakabalik. Doon niya binunyag ang mga nangyari. Matapos ang gabing yon na nagpaalam siya, bumalik si Trixie sa mundo nito. Anak pala siya ng isa sa pinakamalaking negosyante sa bansa. At nang bumagsak ang kumpanya ng ama nito dahil sa isang malaking issue, siya ang kinailangang humawak ng responsibilidad. Kinailangan kong ayusin ang lahat. Paliwanag nito. Tahimik na nakikinig si Oliver. Hindi naman siya galit, tampo lang. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Tanong nito. Gusto ko, ilang beses. Pero sa tuwing hahawakan ko ang phone ko, natatakot ako. Baka sa oras na makausap kita, mas piliin kong bumalik agad sa'yo at iwan ang lahat ng responsibilidad ko. Napangiti si Oliver ng bahagya. Selfish ka? Oo. Pag-amin nito. Kasi alam kong kung babalik ako noon, hindi ako makakaalis ulit at kailangan kong tapusin muna ang laban ko. Tumango si Oliver. At ngayon? Ngayon, maayos na ang lahat. Naitayo ko na ulit ang kumpanya ni Dad na hindi kasing laki dati. Pero okay naman. Ang mahalaga, malaya na ako.
Napatingin siya sa paligid ng opisina ni Oliver. Sa dingding ay may mga larawan ng iba't ibang branch. May ribbon cutting ceremonies, may mga staff gatherings, may isang larawan pa na kuha sa unang araw ng pagbubukas. Congratulations! 3 branch na agad! Ang galing mo! Ngumiti si Oliver. Ikaw ang unang naniwala na kaya kong gawing negosyo ang taho ko. Hindi ko lang sinabi yon para pagaanin ang loob mo. Sagot nito. Alam ko kasing may potensyal ka. Tahimik silang nagtitigan. Pero Trix, Seryosong sabi ni Oliver. bakit ka nagreklamo sa timpla? Napatawa si Trixie. Kailangan ko ng excuse para makita ka agad. Hindi mo nagustuhan? Gustong gusto ko. Mas masarap pa nga kaysa dati. Napailing si Oliver. Sandaling natahimik ang silid. Alam mo ba, kahit naging successful na ako, parang may kulang pa din. Alam ko kung ano yon. Ako yan no. Napangiti siya pero may lungkot pa din sa mga mata. Hindi ako sigurado kung pwede pa. Dahan-dahang sabi ni Oliver. Napatigil si Trixie. Anong ibig mong sabihin? 5 taon, Trix. Hindi ako naghanap ng iba. Pero marami ang nagdaan. Maraming nagkakataon na pwede akong magmahal ulit. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil sa pangako mo. Dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Napalanok si Trixie. Pero natutunan ko ding mabuhay mag-isa. Dugtong nito. Natuto akong unahin ang sarili ko. Kaya ngayon, hindi ako papasok sa isang bagay na hindi ako sigurado. Tumango si Trixie. Pilit na pinipigil ang emosyon. Fair enough. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Kita mula doon ang pila ng mga customer. Hindi ako bumalik para lang kamustahin ka. Sabi nito. Bumalik ako dahil gusto kong subukan ulit. Pero kung ayaw mo, rerespetuhin ko. Lumapit si Oliver sa kanyang likuran. Hindi sa ayaw. Natakot lang ako. Paano kung umalis ka ulit? Hindi agad nakasagot si Trixie. Maya-maya, humarap siya kay Oliver. Hindi na ako aalis. Hindi na ako tatakbo. Kung may problema man, haharapin ko na. Kasama ka. Kung papayag ka. Napatingin si Oliver sa mga mata nito. Pilit hinahanap kung may alinlangan. Prove it. Hamon nito. Paano? Simulan ulit natin. Bilang 2 taong gustong makilala ulit ang isa't isa. Ngumiti si Trixie. Date? Date. Sagot nito. Ngayon? Busy ako eh. Biro ni Oliver. Maraming stocks na kailangang i-check. Fine. Bukas na lang. Ako ang manlilibre. Napataas ang kilay ni Oliver. Talaga? CEO ako, remember? Napangiti ito. Hindi ako natatakot sa status mo, Trix. Pero hindi din ako magpapalamon. Good. Gusto ko yan. Nagtawanan silang dalawa at maghapon nagstay doon si Trixie. Kinabukasan, dinala siya ni Trixie sa isang simpleng park kung saan may mga street food stalls. Sa unang date nila matapos ang 5 taon, walang engrandeng restaurant kahit na-afford na nila iyon pareho. Miss ko na ang ganito, sabi niya habang kumakain ng fishball. Tsak na hindi ka papayagan ng mundo mo sa ganito. Biro ni Oliver. Hindi na ako nakakulong sa mundong yon, no? Sagot niya. Pinili kong maging malaya. Naglakad sila sa ilalim ng mga ilaw. Nagkwentuhan tungkol sa mga taon na nawala. Nuwento ni Oliver kung paano siya nagsimula. Habang naglalakad, biglang tumigil si Oliver. May tanong ako. Ano yun? Kung hindi ako naging successful, babalik ka pa din ba? Hindi agad nakasagot si Trixie. Humarap siya kay Oliver. Oo naman, dahil FYI, hindi ako bumalik
para sa tagumpay mo. Bumalik ako para sa'yo. Naramdaman ni Oliver na may kung anong bigat ang tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Hindi kita pinangarap dahil mayaman ka. Pinangarap kita dahil ikaw ang nagpaparamdam sa akin na sapat ako. Napangiti si Trixie. May luha sa gilid ng mga mata. Then, let's not waste another 5 years. Sabi nito. Dahan-dahang hinawakan ni Oliver ang kanyang kamay. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng takot. Sigurado at kalmado na. Hindi kita pangangakuan ng habang buhay agad. Pero pangangakuan kitang hindi na kita paghihintayin ng mag-isa. Ngumiti si Trixie. Fair enough. Habang pauwi sila, napansin ni Oliver ang kakaibang gaan sa pakiramdam nito. Successful na siya noon, pero ngayon lang siya nakaramdam na buo siya ulit. Oli? Salamat sa paghihintay. Mas lalo kitang hinahangaan ngayon. Ako? Mas lalo kitang gusto. Sandaling nagkatitigan sila at hinalikan ni Oliver si Trixie ng buong pagmamahal at pananabik. I love you, Trixie. Saad nito sa gitna ng mga halik. I love you more, Ollie. Matapos ang ilang taon, muling nagtagpo ang mga pusong minsan nang nasaktan. At ngayon, inasa karapat-dapat ng mga pwesto. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghihintay, kundi sa pag-grow muna sa sarili para kapag dumating ang tamang panahon, hindi na kayo magkukulang sa isa't isa. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor,
Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasite Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Kelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes,
Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad,
Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie